Nagtaka ako sa mukha ng anak ng aking kapatid dahil medyo kahawig ito ng aking mister at ang saklap pa ay, "Hello, Ate Ann!" Simula nang mapansin ko ang mukha ng anak ko at ang anak ng aking kapatid ay hindi na ako mapakali, Ate Ann. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalan na Dimple, 39 years old, at may asawa at anak. Pito kaming magkakapatid na halos mga babae, Ate Ann. Dalawa lang kasi ang lalaki sa amin at pangalawa ako. Hindi ako inmahad na kapag-asawa dahil nasa isip ko noon ay tulungan ang aking mga magulang sa pagtataguyod sa aking mga kapatid. Second year high school ang natapos ko at nagtatrabaho na ako sa lungsod ng aming lugar upang makatulong ako financially dahil sobrang hirap din ng aming buhay. Halos lahat ng pangangailangan ng aking mga kapatid na babae ay ibinigay ko dahil sobrang mahal ko sila. May kapatid ako na 8 years ang gap namin dalawa. Siya ang napagtuunan ko ng pansin dahil dalaga na din ito. 25 years old ako nang makilala ko itong aking naging napangasawa. Matagal siya nang ligaw sa akin, sa totoo lang, Ate Ann. Hindi gwapo, pero may kaya sa buhay. Sa pag-aakalang ko na matinong lalaki ito, pumayag akong magpakasal kami, nagpunta siya sa amin upang magpakilala sa aking mga magulang. Na-appreciate ko siya nang magkasundo sila ng aking mga kapatid. Fast forward na ikasal na kami, Ate Ann, bumukod kami dahil nagpatayo agad ang binan ko ng sarili naming bahay. Malapit lang kami nakatira sa bahay ng aking mga magulang kaya araw-araw akong pinuntahan ng aking bunsong kapatid. Halos sa amin na nakatira si Mira, hindi niya tunay na pagkakilanlan, Ate Ann, ni wala akong pagdududa sa kanila ng asawa ko. One time umuwi ang mister kasama ang kapatid ko nakaangkas sa motor na patanong ako. Sinagot naman niya ako na nakita ko sa daan, pinasakay ko na lang. Minsan, Ate Anne, inaabutan niya ako ng pera para ibigay sa aking kapatid. Dahil kawawa nga raw kasi nautusan ko minsan sa bahay. Minsan 500 may 1,000 pero hindi ko binigyan ng kahulugan ang lahat ng iyon. Napansin ko rin na panay gala na lamang ang aking kapatid sa panahon na iyon, ako naman noon sa bahay lang dahil may anak na akong binabantayan. Fast forward, Ate Ann, nabuntis ang kapatid ko ng wala lalaking pinakilala sa mga magulang ko. Gusto sana palayasin ni Mama pero naawa ako nang makapanganak na biglang gumuho ang mundo ko. Kamukhang kamukha ng asawa ko, hindi ko maintindihan ang lahat, Ate Ann. Gusto ko sanang kumprontahin ang asawa ko pero parang walang bahid ng kasalanan siya, panay ang alis sa bahay, busy daw siya sa munti naming tindahan. Pero parang may mali eh. Hindi ko rin pwedeng kumprontahin ang kapatid ko. Baka magkasamaan pa kami ng loob sa isa't isa, Ate Ann. Sa ngayon, kapag magkatabi ang magpinsan, parang pinagbiyak na bunga.